Elizabeth Cruz point of view. I know you will make it, Liz. You just have that power na malalagpasan ang mga pagsubok sa buhay mo at kaya naman. Labis kitang hinahangaan. Kasalukuyan kami ngayong lula ng kanya sasakyan patungo sa sinasabi niyang auction. Sinorpresa niya ako na dumating siya sa bahay ni Justin na may dalang kahon at ito pala'y naglalaman ng mamahalin na eleganting dress na yari sa silk at talaga namang napakasarap isuot at napakalambot. Bumagay ang kulay itim nitong kulay sa aking kutis at ang paborito kong parte ang ribbon sa likurang bahagi. Salamat, Lucas. Oo nga't may ibang lalaki pang laman ng aking puso. Oo nga't may sugat pa akong hinihilong. Ngunit masama bang makaramdam ng kaunting kilig sa mga sinasabi niya? Masama ba kung bahagya akong nadadala ng pagiging mabait at natural niyang pagiging maginoo? Ngunit gayon pa man ay wala rin akong nararamdaman para kay Lucas. Kung hindi paghanga dahil sa kanyang personalidad. Sa ngayon ay hindi ko nakikita ang sarili kong nagmamahal ng ibang lalaki. Nang makarating sa venue kung saan nakahilera ang mga sasakyan at sa mismong entrance, bumababa ay nalalayan ako ni Lucas. Bahagya rin ako nagulat na makitang may ilang kumukuha ng litrato. Banayan niyang ipinatong ang kamay sa aking bewang. At dahil alam kong wala naman itong mali siya, ay hinayaan ko siya at ngumiti kami sa kamera. At para ka naman talagang pinaglalaroan ng tadhana. Dahil ilang sandali pa ay nagkagulo ang mga kumukuha ng litrato. At nakita ko ang kararating lang na si Godric at Monique. Agad na kumaway at ngumiti ang huli sa mga kamera na nagkikislapan. Ang suot niya ay kulay itim at ginto naman. Ang taas ay magkahalong kulay at black at ginto na tube ang disenyo. Na magtama ang mga mata namin ng aking ex, ay nakita ko natigilan siya bago lumarawan ng tila hindi makapaniwalang emosyon sa kanyang mga mata. Let's go, Liz. Aya ni Lucas sa akin at hinayaan kong alalayan niya ako papasok sa loob habang nakahawak pa rin ang kamay niya sa likuran ko. Pagdating sa loob ay umalalay at naghatid sa amin sa aming uupuan at talaga namang namamangha ako dahil sa paligid at may mga estante. Sa loob ng mga ito ay iba't ibang klase ng mga mamahaling alahas na talaga namang masisilaw ka sa kinang ng mga bato. May ilang mukhang rare items na weird man sa paningin ay siguradong maluluha ka naman sa mga presyo. Naririnig at napapanood ko lamang ang mga ganitong klaseng event at hindi ko inaakala na ngayon ay makakasaksi ako ng isa. Well, bukod sa masaklap na kapalaran ko noon kung saan ako ang isa sa naging parang alahas at mamahaling bato na pinag-aagawan, ipinili ko ang ulo ko upang alisin ang alaalang iyon at pinanood ng paupuin naman ang dalawang ilang dipa mula sa amin. Nakita kong paglingon sa amin ni Monique at ang pagtaas ng kilay niya sa akin bago bumaling sa katabi na hindi na muling nag-abala pa na tapunan kami ng tingin. Here, gusto mo bang maranasan kung paano mag-bid? Ipinakita sa akin ni Lucas ang isang hugis bilog na may number na 9. After all, you're my lucky number. Pilyong dagdag niya. Pwede ba? Sabi kong tanong dahil sa mga drama ko lang ito nakikita. Oo naman. Tinanggap ko ito at pinagmasdan na parang inosenteng bata. Ilang sandali pa ay napuno na ang upuan. At talaga namang maiilang ang isang kagaya ko na binalutan lang naman ng mamahaling kasuotan. At ang kwintas na ipinasuot sa akin ni Lucas. Isa itong simpleng kwintas na may nag-iisang bato sa gitna. At unang kita pa lang ay nagustuhan ko na ito. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our yearly auction. Most of the items here are from anonymous donation. At karamihan ng mapapagbentahan po natin ngayong gabi ay mapupunta sa charities katulad na lamang ng orphanage, home of the aged, government offices at marami pang iba. So, shall we all start? Masiglang panimula ng lalaking host. Nagsimula ang bidding at minsan naman ay makikisali si Lucas at tila bata naman akong itinaas ang numero. Ngunit wala pa siyang binibili talaga. Pinipilit kong ituon ang atensyon ko sa nangyayari at hindi sa dalawang taong nasa harapan namin dahil nagdudulot lamang ito ng iba yung kirot sa aking puso.
Sa una ay natutuwa pa ako, ngunit pagtagal unti-unti na akong nalulula sa mga presyo. Ang mga lahas ay umaabot ng milyon, habang ang mga bahay ay daang milyon ang inaabot. The White House from the Antipolo sold for 100 million. Halos lumuwa ang mata ko sa narinig. 100 milyon para sa bahay? Ano yun? Palasyo? Hindi ko napigilang bulalas. Narinig ko namang natawa si Lucas. Well, technically, yes. At pagmamay-ari rin kasi ito ng isang tanyag na senador noon. Pagbibigay alam sa akin ni Lucas. Tapos na? Tanong ko sa kanya na makitang ubos na naibenta na ang mga nakadisplay. Marahang umiling si Lucas bago ngumiti ng makahulugan. Hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng kaba sa ngiti niyang yun. And last, but definitely not the least, it is one of the rarest gems in the world. It is to be donated by Mr. Lucas Managbanag. Anunsyo ng host at nagimbal ako. Tumayo si Lucas bago inilahad ang kamay sa akin. Nanlaki ang mga mata ko tumingin sa paligid, kung saan sa amin nakatutok ang atensyon. Teka, bakit kailangan? Kusa kong itinigil ang ginagawa ko at napahawak sa suot na kwintas. Napalunok ako at halos takasan ng kaluluwa dahil sa posibleng presyo ng suot kong kwintas. Naiilang man ay tinanggap ko ang kamay niya at dinala niya ako sa stage at pinatayo roon. Ladies and gentlemen, Alexandrite, one of the rarest gems in the world, is now right in front of you. My beautiful date will be modeling it for me. Dahil para sa akin pareho silang rare gem. Nakaramdam ako ng iba yung hiya sa sinabi niya. At kung wala kami sa harap ng ibang tao ay baka napalo ko na siya. Ngumiti siya at ibinalik ang mic sa host. At natigilan ako ng marahan niyang haplusin ang pisngi ko. Please take care of it, Liz. Bahagya siyang lumapit at bumulong. Good luck. Gusto mo magprotesta ay hindi ko na nagawa pa dahil sa akin nakasuot ang item. Ipinangako ko sa sarili ko na babatukan ko siya kapag natapos ito. Alexandrite can be yours tonight, ladies and gentlemen. The price will start at 1 million. Pinigilan ko ang sarili kong mapasinghap sa gulat sa harap ng maraming tao sa narinig. 1 million agad? Ang ibang items kanina ay nagsimula sa 100,000 lamang ang halaga. Ganon kamahal ang simpleng kwintas na suot ko. Tigalgal kong tanong sa aking sarili at nagsimula na ang bidding. Unang nagtaas ang number ang isang matandang babae na kumikinang ang buong katawan sa alahas. 5 million. 5 million for number 25. 6 million. Agad na sabi ng kaidaran kong babae. Nasorpresa naman ako na magtaas ang number si Monique. 8 million. Para akong literal na naging maniki na nakatayo lamang doon at nabato na. Pakiramdam ko ay pabigat ng pabigat ang suot kong kwintas. 10 million. Bid ni Lucas na nakangiti sa akin bago tumango. Ano bang plano mo, Lucas? 11 million. Ngayon ay ang aking ex naman na nagtaas ng numero at may seryosong ekspresyon sa mukha. 12 million. Agad na kontra ni Lucas. Muling nagtaas ang numero si Godric. 13 million. Ngayon ay namayanin na ang bulong-bulungan dahil sa labanan ng dalawa. Marahil ay nagtataka kung bakit umabot ang ganon kamahal ang kwintas. 13 million for number 17. Going once? Going twice? Bago pa matapos ang host ay nagulantang ako nang muling magtaas ang numero si Lucas. 14 million. Gusto ko na lang umalis doon at pigilan siya. Ano ba kasi ang plano niya? Bakit nakikipagkumpetensya siya? Ayoko. Ayokong gumastos siya ng ganun kalaki para lamang sa akin. Para matalo si Godric. Marahan akong umiling kay Lucas. Tanda na gusto ko na siyang tumigil. At ngumiti lang siya na parabang sinasabing magtiwala lang ako. 14 million for number 9. Going once? Going twice? 15 million. Halos magsitayuan na ang mga tao dahil sa kuryosidad kung ano nangyayari. Maging si Monique na katabi ni Godric ay hindi na maipinta ang mukha.
At bakit ba nakikipagkumpetensya rin ang aking ex? Hindi naman siguro dahil ako ang may suot ng kwintas, hindi ba? Tama, marahil ay ireregalo niya ito kay Monique. Napapikit na lamang ako at hinihintay na matapos ang bidding. 15 million for number 17. Going once, going twice, going thrice. Alexandrite is sold to number 17 for 15 million. Sa narinig ay napadilat ang mga mata ko at itinulos sa kinatatayuan ng sa wakas ay mapagtanto ko ang balak ni Lucas. Mula sa kinatatayuan ko ay nakipagtinginan ako sa kanya na parabang gustong kumpirmahin ang hinala at tila naman nabasa niya yon, kaya tumango siya at ngumisi. Nakuha ko ang plano niya, kaya niya nasabing magtiwala lang ako sa kanya. Kaya pala sinabi niya na pareho kaming makikinabang. Mula simula ay pinasuot niya sa akin ang kwintas dahil alam niyang makikipaglaban sa kanya si Godric. Alam niyang hindi ito magpapatalo, hindi dahil sa gusto niya ang kwintas, ngunit dahil ako ang may suot nito. At alam niyang hindi magpapatalo si Godric. Kung noon ay ako ang nabili sa halagang iyon, ngayon naman ay ang suot ko ang nabili niya sa kaparehong halaga. At ito ang gustong mangyari ni Lucas. Kahit na hindi mapupunta sa akin ang pinagbentahan ay gusto niya pa rin maisahan ang aking ex. Bakit Lucas? Bakit napakabuti mo? Nang matapos ang bidding ay nagpaalam na muna ako na pupunta sa ladies room. Nawala na ang mabigat sa pakiramdam na dala ng kwintas. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ako mapakali dahil sa ginawa ni Lucas. Nang makapasok doon ay naghugas lang ako ng kamay at tinignan ang sariling refleksyon. Maya-maya pa ay may mukhang lumitaw mula sa aking likuran at kinandado ang pinto. Pabuntong hininga kong tinayo ang aking kamay bago siya hinarap. Ano bang kailangan mo? Mautak ang boyfriend mo I will admit. Naisahan niya ako kanina. Napapalatak na tura ni Godric na nakangisi at kinakamot ang noo. Hindi ako nag-abala na itama ang pag-aakala niya dahil hindi naman ako obligadong sabihin sa kanya ang lahat. Masaya ka ba? Masaya ka bang ginagalit mo ako, darling? Napasimangot ako sa tinawag niya sa akin at takmang lalampasan siya nang pigilan niya ako sa braso at isinandal sa pader. Bakit? Nagagalit ka ba dahil hindi mo na ako kontrolado? Dahil hindi mo na ako hawak sa leeg? Dahil hindi na ako magpapasakop sa'yo? Buong tapang kong sabi sa kanya habang tinitingnan siya sa mga mata. Hindi mo na ako masisindak, Godric. Hindi ka ba makatiis na walang lalaking kakamot sa kati mo at pati siya'y papatulan mo? Pangisulto niya at pinadapo ko ang kamay ko sa mukha niya. Wala kang karapatang insultuhin ako at huwag na huwag mo siyang mamalitin dahil iba siya sa'yo, Godric. Talaga? May nakahalong ngisi sa mga labi niyang sabi bago ko biglang sinibasib ng halik. Ngunit kaagad ko naman siyang naitulak. Mas masarap ba siyang humalik sa akin, ha? Mas magaling ba siya sa kama? Ginamit ko ang buong lakas ko at itinulak siya palayo sa akin. Ngayon ay ako naman ang ngumiti sa kanya. Bakit? Hindi ka ba mapaligaya ng bago mo? Sayang. Lumapit ako sa kanya at bumulong. Hindi siya magaling kagaya ko, Godric. Hindi ka mapapaligaya sa kama ni Monique, kagaya ng ginagawa ko sa'yo. At iniwan ko siya roon na may tagumpay ng ngiti. Itutuloy.